Ecclesiastes chapter 4 verse 9, easy English translations, two people are better than one. They can help each other in everything they do. When life is lived without God, life is futile and meaningless. When the Lord is eliminated from the human heart, then the circle of life and the inevitability of death expresses nothing but hopelessness. When God is excluded, then the enemy has full sway in a life. Solomon bemoans the terrible acts of oppression, the shocking discrimination, and the lust to control the minds of others by certain individuals that seem to characterize the days of Solomon and is so prevalent in today's society. And verse 9 speaks of the advantages of fellowship, partnerships, self-control, and mutual encouragement between two people. Two are better than one, he writes, because they have a good return for their labor. In today's sermon, Brother Jun Makapobre addressed the necessity of a connection with God and others, the advantages if someone has a companion, the meaning of the word loneliness, some quotes about this topic, and the 4 reasons why two are better than one. As Christians, we are all individuals with our own God-given tasks and responsibilities, but we are one body that is called to live and work in partnership with one another, which is much more productive and profitable than toiling alone. Magapadayon kita sa topic sa mystical union. Kagdayon, as an introduction, anong hambal dire? King Solomon has taught about the lonely man. Now he realized that the advantage if someone has a companion, number 1, God, friend, a husband, and a wife, and children. Amo ni ang nadiskubrihan ni Solomon. Nga kabudlay sa tao kung way sa upod. Kagdayon, kung way siya upod, may masakit na maglambot sa iya. Ang masakit sa loneliness. Ano ning word nga loneliness? Kung imo lang taon si Billy Graham, ano ang komentaryo niya sa word nga loneliness? Loneliness is the painful realization that we lack meaningful relationship. Mangin mamingawon ka, to kay kulang ka sa meaningful relationship. Palagpakan na ito ng Ginoo. This can lead to feelings of emptiness. Without meaningful relationship, this can lead to feelings of emptiness. Inang daway ka unod, melancholy and isolation, or even to despair further. A sense of reflection and low self-esteem are often present because we can't relate or feel left out and unwanted. Kung ara ang kamingaw, ara ang loneliness, mabatyagan mo, hindi lang kay nangin gitawag kang way ka experience ka sa meaningful relationship, kundi imo makita iya, imo mabatyagan, you cannot relate or feel left out, being unwanted. Daway bala ka, kung ikaw gitawag ara ka sa way ka upod, daway na kinahanglan sa imo. Loneliness become a vicious downward spiral. No matter how hard to try to belong, we feel left out. Kung ara ang gitawag nga ang word nga loneliness, imo makita daw gibiyaan ka sa tanan. Society can contribute to loneliness by making it difficult to some people to maintain identity and meaningful relationship. Constant sense tends to make people feel rootless
fragmented. Loneliness become more than a fact. It is the state of mind. It affects the way we view God. Open people and ourselves, those who acknowledge an agonizing issue with loneliness are admitting the deep and profound need. Siling pa ni Billy Graham. Entonces, one of the wisest man in his generation, pirti kabudlay kung way kaupod. Amo na nga sa nakita sa Ginoo si Adam, imo makita iya, hindi isa ka-relate sa mga sapat, tungo ka hindi isa sapat. Hindi isa ka-relate sa pispis, tungo ka hindi isa pispis. Hindi isa ka-relate sa isda, tungo ka hindi pod sa isda. Nagsiling ang Ginoo, hindi maayo nga ang tao mag-isahan. Amo na nga, ang iya upod, ginkuha, hindi sa sapat, kundi ang iya upod, ginkuha mismo dra sa iya gusok. Pero ang matuod gid, si kandari lang to nga giupod si iba, ang una gid untani, nga ipadiskubre sa Dios, nga ang iya upod, amo ang naghimo sa iya, suno sa dagway, sa naghimo siya nga mo ang Diyos. Palpakan na ito na Ginoo. Amo ang iya matuod-tuod nga upod. Kaysa dira nga nakasala na siya, imo makita iya sa nakasala na siya. Imo makita ang original nga upod niya nga mo ang Diyos. Amo ang nangita sa iya, diin siya nagtago. Kag ining iya upod nga mo ang Diyos, kag dayon ang nagbuhat sa iya, created in the very image and likeness of the Creator. Nagsiling, Adam, Eve, where art thou? Nagpaintindi ang pinakatahom nga upod sa tao. Maayuman, nga ang iya upod, iya asawa, iya abyan, iya bana, iya kabataan. Pero ang pinakanami sa tanan nga upod, amugid ang Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Dayon aton lang taon diri, anong hambal ni Mother Teresa about loneliness? The great tragedy of life is not hunger or disease, but to feel unwanted. Ang pinakabudlay ko no, siling pa ni Mother Teresa, ang the great tragedy, hindi ang gitawag kagutom, balatian, kundi kung ang isa katao magbatyag, ngaway na siya sing pulos. Palakpakan na ito na gina. Waay na nagkinahanglan sa iya. Ano ang batyagon bala? Sa isa ka bana, nga daway na nagkinahanglan ang iya asawa sa iya. Ano ang batyagon sa asawa kon? Imo makita iya, kag ang amay sa panimalay kon, daway na bili ang ila pagkaginikanan sa iya kabataan. Itong hambal-bala na kung sa inyo, pinakasubo. Tuod ni, hindi ni kay himo-himo lang. Trisi kabilog kabataan, napakaon niya, napaminyo niya. Pero sa dira nga natigulang na siya, nanginway na siya sing pulos. Kag napatay siya nga gutom. Kung kaisa mo ng pinaka-tragic nga eksperyensya, anong hambal sa another nga kwan? People are lonely. Mangin lonely ka. Mangin masinulubong ka because they build walls instead of bridges. Mangin lonely ka lang tungo kay nagbutang ka sing wall. Hindi ka nagbutang sing taytayan. Kaya kung makaintindi ka lang, nga imo makita, magbutang ka lang sing kahigayunan, nga mataytayan ang imo relasyon kay Kristo Jesus, hindi ka mangin biktima sa loneliness. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Then ano paghambal dre ni John Milton? Loneliness is the first thing God's eye name not good. Hindi good by. Nagdayon, kung imo tanawon diri another, makanto kita. Ini, kuan gini, hindi ni kahimo-himo lang. Tuod ni nga sorbe nga ginhimo dito sa Amerika. Loneliness is the growing problem in our society. Amo ning pinakadako nga problema. Study by American Council of Life Insurance.
This study by American Council of Life Insurance recorded that the most lonely group in America are college students. Kasi di ko nga. That's surprising. Nga. Ito kay, siguro sa tuition, siguro sa problema, basta, suno sa ila survey, imo makita, isa sa mga masinulubon nga mga tao, amo ang gitawag mga college students. That surprisingly, next on the list are divorced people. Gibiyaan si asawa, gibiyaan sa iya bana, kag nagbinulagay. Nga, tuod gid lonely na, to gikakanta na, kamingaw sa payag nga atong gipuy-an. Dayon, imo makita, welfare recipients, inang pirmi lang buligan, nagasalig lang sa gobyerno. Single mothers. Dayon, rural students, housewives, and the elderly. Inang tigulang na. Dayon, ano pa? The pain of loneliness was so sharp that some were willing to try anything for the half hour of companionship. Ang tao nga lonely, bisag tunga na lang sa oras na diin, makapag-iupod siya nga malipayon, amo na lang ang ihandom. Dito sa India, sa akong gibasa ang gitawag autobiography ni Mother Teresa, nakita na ko dito nga nadiskubrihan niya dito tungod kay dito sa India, santo nga panahon, pigado pang India, hindi lang kay mga basura ang ara sa ila basurahan, kundi mga tao nga patay, nga ginasunog, ginasulod sa sunugan. Kagdayon nadiskubrihan niya nga imo makita, naghimo siya sing ministry nga diin dira sa dako nga gitawag ya basurahan sa India, sa Calcutta. Imo makita iya nagbutang siya sing mga balong-balong nga diin ang dalon dira nga hilimatyon. Imo makita iya bisan oras na lang, bisan minutos na lang, basta makabatyag sing paghigugma nga diin dayon sila kapatay. Nadiparahan niya nga imo makita nga ang tao galing hilimat yun, way na sa kinahanglan kwarta, way na sa kinahanglan gitog maayo nga bayo, way na sa kinahanglan pagkaon, ang iya gikinahanglan nga din, may pamilya siya, may mga amigo siya, nga diin sa katapusan niya, magaupod sa iya. Amo ni ang gitawag nga loneliness. Dayon, makanto kita sa another nga gitawag kamatuoran. For reason. May apat ka rason why two are better than one. Nga imo makita, maayo gid ang duha kaysa isa. Sa King James Version nagsiling, because they have more reward of their labor. Sa versikulo 9, kung imo lang taon ato nagibasa, ang duha mas maayo sang sa islugo kay sila nga duha makapangabudlay sin labing maayo. Amo ni nga ang imo makita apat ka rason, isa sa apat ka rason. Entonces kung imo makita iya, kung aton i-apply ang principle of mystical union, kung magatapi ka una sa Dios, may mahimo kamo nga duha labaw sa mahimo sa iban nga nag-isahanon. Diyos ang imuupod mo, pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga sa Christianity, ang dawato ni mo una, hindi reliyon. Galing kay, kung kaisa, gipaupda na lang reliyon, agod nga gitawag ang reliyon, mabuhi man. Pero ang tuod gid, nga ang dawaton sa tao, kung gusto siya kaluwasan, ang una niya gadawaton si Kristo Jesus gid. Pagpakan na ito na Ginoo. Tungod kay kung madawat niya si Kristo Jesus, may mga assignment, may mga gitog corporate nga endeavor
nga diin mahimo niya upod kay Kristo Jesus. Mangin blessing siya sa Ginoo nga nagluwa sa iya. Mangin blessing sa si katao kag mangin blessing siya sa iya kaugalingon. Nga nangin blessing ta amo tugay na sa testimony ni Brother Rapi, nga nangin blessing ta sa Cervantes. Tungod kay imo makita iya kita diri nakatapik kay Kristo Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Kung makatapik ka kay Kristo Jesus, imo makita iya una sa tanan ang imo handom, malipay ang imo gitapikan. Nakapamalandong ko nga ang Kristohanon gali idi ni siya steam borer. Ang steam borer lain kung magtapik na siya sa gitawag tungog kay for so many times imo makita iya nga nagtubo ko nga may nagtanom gi kakao ang akon mga ginikanan. Halin sa native nga kakao, pagkadto sa kakao nga Brazil, abi mo lang ang problema sa kakao. Imo makita kung kaisa may nagtapik nga ulod nga din, imo makita malaya ang kakao. To kay nagtapik na siya, hindi kay buhion ang kakao, kundi patio niya ang kakao. Ang Kristohanon hindi sina. Sa magtapik ta sa Ginoo, waay tahandong patyon ang Ginoo. Waay tahandong pasubon ang Ginoo. Naghandong ta nga din upod sa iya mga budlay ta kag mangin blessing ta sa iya gitawag ginharian. Palakpakan nato na Ginoo sila. Kag dayon kun imo lang taon diri amo ni. One can lift other up if he pulls. Nga kinalang kagid may upod. Kay hindi tanan ka sa sini nga kabuhi, hindi ka tanan nga din muagi kagid, madasma kagid, matumba kagid. Anong hambal sa bersikulo 10 kag 11? O sa Easy English Translation. Ang sa Easy English Translation magsiling, imo makita, suppose that one person pulls down, the other person can lift him up. Kung ang isa sa ila matumba, ang isa sa ila makabulig sa pagpabangon sa iya. Pero, kung ang isa wala sing upod, kag matumba, makaluluoy siya to kay wala sa sing may mabulig sa iya. Ako nagapati, makautarang tuod ni. Pila sa aton, nga natumba ta sa aton pag-alagad sa Dios. Nadasma ta sa aton pag-alagad sa Dios. Pila ka bisis nga diin sa aton pagkatumba daw ini nata magbangon. Pero tungod kay nakatapi ka sa Ginoo, hindi nimo maintindihan ang pamaagi sa Dios. Sa imo pagkatumba, gipabangon ka niya. Siguro hindi kay mabatyagan mo nga siya gid ang nagpabangon sa imo, pero naggamit siya si mga tao agon mabangon ka kag makalakat liwat sa pag-alagad sa Ginoo. Kapag nato na gid. Muna nga ang hambal sa Biblia. Ang matarong nga tao, bisan matumba sa makapito, pabangunon sa siliwat sa Dios. Pabangunon sa liwat sa Dios tungo kay ang iya upod nga Dios makasarang sa pagpabangon sa iya. Palakpakan nato na Ginoo. Pila sa aton. Hindi na ko mamangkot sa inyo. Pila sa inyo ang nakaagi dasma. Kaangay sa akon. Kaagi tumba, kaagi ligid. Pero nga ang karon nagapadayon kamo sa pag-alagad. To kay may gitapikan kamo nga makasarang sa pagpabangon nga amo si Kristo Jesus. Muna nga amo ni ang pinaka-importante nga bahin. Dayon sa bersikulo sa 3, makita sa 11. Anong hambal sa Biblia? Kung matugnaw ang duha, makahuliray kag makapainit-init. Agod maintindihan naton kung kaisa mag-aagis sa natural. Na kinala may upod ka, agod nga mainit-initan ka. Pero ang punto diri,
Sa espiritual nga bahin, may panahon gid nga maglambot ang katugnaw sa imo pag-alagad. Kag ina nga katugnaw, hindi na lahog-lahog. Hindi ka nalayhan magbasa sa pulong sa Diyos. Hindi ka nalayhan mga muyo. Hindi ka nalayhan magsimba. Hindi ka nalayhan magtambong sa Bible study. Kag ini ka nalayhan nga muintra sa mga hilikoton. Kag amunang katugnaw sa pagpangalaga. Kag isa, amo na nagakatabo sa ato. Halin sa pinakataas nga libil sa pag-alagad, hantod sa pinakaubos, waay sa aton sing immune. Di ka mo magpati nga inang mga tao nga din, mga ara sa gitog, mga mega churches nga mga pastor, way na kabatyag. Puro ni. Tukay arita sa kalibutan nga din imo makita ang sala nga makapatugnaw sa imo pag-alagad. Ang kalautan makapatugnaw sa imo pag-alagad. Ang kalibutan makapatugnaw sa imo pag-alagad. Pero pasalamat ka kung may gitapikan ka nga Diyos. Pasalamat ta nga may Diyos ta nga gitapikan. Kay ining Diyos nga imo gitapikan, ini si Kristus nga imo gitapikan. He is the Son of Righteousness with healing in His wings. Palakpakan na to. Siya ang adlaw sa pagkamataron. Nga kung mo palapit ka lang, hindi matabo nga din, hindi ka mainitan. Mo palapit ka lang, hindi matabo nga, hindi makuha ang imo katugnaw. Nagkakanto ta sa Prayer Mountain. Nagapuasa ta. Itong kinabatyagan na ito ang katugnaw sa itong pagpangalagat. Nga kung ina nga katugnaw, magpadayon. Hindi na madispunihan nga katugnaw, imo makita iya, maglambot na nga din, ang magpainit sa aton, amon ang paghimo sing sala. Kung nakita, kung kaisa makahibi man ko, nakita na kon nga ang bisyo siya siyado ka gitawag ya kalapnagon karon nga panahon. Tungod na kung kaisa ginahimunan sa tao ang iya kitawag ya loneliness, ang emptiness, ang purposeless nga life, ginahimunan niya sa mga butang nga diin, makapahagan-hagan sa iya balatyagon nga ginantos. May isa ka nakuha na kon, nabasa na kon, ang Pilipino kuno laini sa iban nga rasa. Nga, diri ka lang kuno kakita sa Pilipinas nga mga tao nga way kwarta pero nahubog. Diri ka lang kuno kakita. Dito sa iban nga rasa, way na yan. Diri ka lang kuno kakita nga din sa Pilipino nga rasa, way kwarta pero nahubog. Way kwarta pero ang nagmaoy pa, kag way kwarta ang nagasto nasumbagan pa niya. Kag diri ka kuno sa Pilipinas nga din imo makita iyang ginarisitahan na sa doktor agud madrin ang acid sa lawas. Ginapainom sing gitawag ya, ginapainom sing 12 glasses. Ito 12 glasses idi nga tubi agud nga madrin ang acid sa lawas. Hindi kasarang sa pag-inom. Tayog ng 4 kabaso mainom si Scarlo. Pero paimno ni mumutso, tag-4 kabilog. Tag-4 ka butilya. Imo makita, dili ka lang kuno kakita. Amo na nga pasalamat nga imo makita iya nga, imo makita iya, arita sa unique nga rasa, palpakan na to ng Ginoo si. Then kung imo tanawon diri,
Sa versikulo 4. Asa gitawag isikapat, they can prevail against another. Kung may upod kaya, ang duha nga tao makabato sa pag-atake nga makalutos ang isa ka tawo. Ang duha nga tao makabato sa pag-atake nga makalutos ang isa ka tawo. Abi mo lang, sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 30, makita na ito dere. Anong hambaligi ni Jesus? Ginsabat siya ni Jesus, pinaagi sa isa ka istorya, siling niya, may isa ka tao nga nagdulog, pahiriko halin sa Jerusalem. Samtang nagalakat siya lang isa. Hinali lang nga ginbanggaan siya sang mga tulisan, ginkuha nila ang iya pagkabutang, pati ang iya bayo, ginbakol niya siya kaginbiyaan, nga lipong kag daw patay na. Kung may upod ni nga tao, hindi ni masubong sini. Galing kay way sa upod. Amo na nga pasalamat siya sa sini nga gitawag gihambal ni Jesus. Nagpasalamat sa ini sa pare. Tukay sa nag-agi ang pare, naglikaw ang pare. Nag-agi ang libita, gilikawan siya sa libita. Pero ang Samaritano, ang Good Samaritan, gibuligan siya, kagidala siya sa bulol nga. Nagdayon, siling paniwats man suno siya pagtuon. Hindi ang matuod nga upod, sining gibanggaan nga tao kaginbuyong ang pare. Hindi ang matuod nga upod niya, ang libita. Ang matuod nga upod niya, kag ang iya gitawag iya, silingan kag isig kataw, amugid ang Samaritan, nga diin naluoy, kag nag-alalay sa iya nga makabawi isa sa iyaking tangan. Palpakan na ito na Ginoo. Kag siling paniwats man, why iban? Hindi nimo matudlo sa tao nga iban, kundi si Kristo Jesus. Tungod kay ini nga mga gitog mga tao, amo mismo, ining namangkot, isa ni sa mga tao nga nagsiling, ikaw, Samaritano ka kag mayawa. Nagpaintindi, ang Good Samaritan diri, hindi ni ordinaryo nga tao, ang Good Samaritan sini, amugid si Kristo Jesus. Nagpaintindi, kung si Kristo Jesus makaagi lang sa imo kabuhi, kung si Kristo Jesus magtapi ka lang kay Kristo Jesus, bisan bunalan ka pa, tulisan ka pa, kuhaan ka pa sa pagkabutang kagbayo, bisan ginbakol ka pa, bisan nalipong ka pa nga daw patay, pwede ka niya mapabuhi to kay makasarang siya, may lana siya, may anointing oil siya, may wine siya nga din ibulong kagdayon, may bulungan siya nga dalan sa imo. Ang San Juan Kapitulo 14 versikulo 18 makadto kita. Basahon naton. Hindi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod. Baskugon ta. Hindi ko kamo pagbayaan nga wala sing upod. Mabalik man ako sa inyo. Hindi ta kamo biyaan nga wala sing upod. Hindi ko gusto nga mailo kamo. Hindi ko gusto nga mangin pinabayan ko kamo. Kag ang mag-upod gid, siya gid nga imo ginbaton subong imo personal nga manluluwas. Pagpakan na to na Ginoo. Kay kung inigar mo ni ang iya pag-upod, may handom nga mag-upod sa imo. Sino ning handom nga mag-upod sa imo? Ang kaaway sa Dios nga diin, kung siya mag-upod sa imo, waay ni siya handom sa kaayuhan. Ang iya handom, kamatayon, kalaglagan, kag kapahamakan sa imo kabuhi. Amo na nga siling paligid ni Jesus, ang kawatan, ang tulisan nagkari sa pagpatay, paglaglag, kag pagpangawat. Pero ako nagkari, agod nga updan ka, kag makabaton kasing kabuhi nga way sing katapusan. Pagpakan na to na Ginoo. Muna pinakatahom sini. Kung papilion ka, sino ang imo updan? Kag pasalamat ka nga nakadesisyon ka nga ang imo updan amo gid si Kristo Jesus. Pagpakan na to na Ginoo. Dayon, anong hambal dere?
Sa Josue Kapitulo 1, 5 sa 9, ato ni nabasa. Wala sing may makapirdi sa imo samtang magakabuhi ka pa. Amo ning hambal sa Ginoo kay Josue. Waay sing makapapirdi sa imo samtang buhi ka pa. Pasahon na to ang rason. Nga way, hindi siya mapirdi. Baskugon ta, halin dito sa luyo. Magaupod ako sa imo pariyo sang akon pag-upod kay Moises. Wow. Sa Christianity, tandaan nimo sa pagkakristohano, may hindi ginaton makasarangan. I agree sa isa sa gitawag deeper life nga manunodlo, nagsiling siya. Waay tao nga makahimo sa hilikoton sa pagkakristohanon. Kay kung iapiliton ang paghimo sa hilikoton nga pagkakristohanon, mangin nagapakuno-kuno siya. Kag sa pagpakuno-kuno niya, hindi niya mamintin ang standard kag rule sa pagkakristohanon. Tungo kay siling pa niya, isa lagi kuno katinuga ang makahimo sa pagkakristohanon. Kag ini ang imo gitapikan nga imo Ginoo kag manluluwas. Palakpakan nato na Ginoo. Amo nang rason nga gidawat nimo siya. Amo nang rason nga gipaistar nimo sa imo kasing-kasing kapag hunahuna. Amo nang rason nga iya pulong imo makita nagaokupar sa imo pangunahuna kag sa imo tagipusoon. Kay kung hindi ang iya pulong magaokupar sa imo pangunahuna kag tagipusoon, imposible nga mahimo nimo ang kabubuton sa Dios. Hindi ka kahimo. Amo na nga siling pa ni Apostle Paul, I can do all things through Him who strengtheneth me. Mahimo ko ang tanan nga mga butang paagi sa iya nga nagapabakod sa akon. Palakpakan na to na Ginoo. Ito says, kung gusto ikaw magkabuhi subong nga Kristohanon, kinahanglan mahibalo ka nga may upod ka. Hindi ka nag-iisa. Kag ang imo upod hindi tao. Lantaw ba na sa panahon ni Ninoy Aquino, anong singgit sa mga tao? Pait Ninoy, hindi ka nag-iisa. Pero tungod kay tao lang gasinggit sa panahon nga gitiro na si Ninoy kagilubong na, Ninoy, nag-iisa ka na lang. Nga, ang nagasinggit nga mga tao, hindi na mag-upod panahon sa kalisdanan. Ang makasiguro ka lang nga iupod mo bisan pa sa kalisdanan, bisan pa sa kamatayon, hangtod sa pagtabok dito sa eternidad, ining isang imo gitapikan nga mo si Kristo Jesus. Palakpakan na to na Ginoo. Ano nga baldre? Magaupod ako sa imo paniya sa akon pag-upod kay Moises. Baskugon ta, hindi ko ikaw pagbayaan, ukon pagpabayaan. Palakpakan na ito na Ginoo sina. Wow. Hindi taka pagbayaan, ukon pagpabayaan. Siling pa sa ako nabasa. Dire lang ka kuno sa Pilipinas, makakita sing mga bana ngagasiga pang mata sa asawa, giisla na. Nga, tungod sa gitawag ining pagbiya, wala sing may makapirdi sa imo. Samtang nagakabuhi ka pa. Ito sis, samtang nagakabuhi kang upod sa Ginoo, why si makapirdi siya? Kung may kapirdihan ka man, umalagil na. Parehas na sa kay Fernando po. Nga bisan buligan pa ni Max Alvarado kag ni sino pa ng isa, Paquito Diaz kag sa grupo, imo makita pamatyon sila tanan.
Tungod kay imo makita, hindi ang nagpatay si Fernando po, kundi ang gitawag yang ang utor, ang gitawag ang naghimo sa pelikula, amo ang nagpatay. Nagpaintindi sa Christianity, tandaan nito, kung magtinadlong lata sa pagtapik sa Dios, imo makita iya. Kung may kapirdihan, umalagi na sa dasun sina kadalagana. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, nag-Bible study ko gahapon sa gitawag diri sa music. Imo makita, tandaan nimo nga ang mga tao nga nag-imo ginupdan. Kung nakapasakit na sa imo, that is part of your history. Kung may mga tao nga din imo makita iya nag-upo sa imo kag nagpakamalaot sa imo, parte na sa imo kasaysayan, hindi na parte sa imo destiny. Palakpakan na to na Ginoo sini. Mga palaagyan lana nga gusto ka patilawon sa Ginoo nga diin, may mga nag-upo sa imo, may naghingabot sa imo, may yawa nga imo kaaway, pero hindi na magdaog sa imo to kay ining imo gitapikan. Nagdaog na ni sa kamatayon, nagdaog na ni sa sala, nagdaog na ni sa yawa, kag buhi ni siya nga ara sa langit nun nga doog sa tuo sa kamot sa amay. Wala tabla niya. Dayon, ano gani sa bersikulo, bala? Na, sa magtapik, isa sa yamar sa Ginoo, ubdan ta ka, hindi ta ka pagpabiyaan, pero may parti ka nga himuon. Siling pa sa Ginoo sa kay Jose, may parti ka nga hampangon. Maupod ko sa imo, hindi ta ka biyaan, hindi ta ka pagpabayaan, pero may parti ka. Basahon na ton. Anong hambal sa Ginoo? Anong yung parti niya? Magmalig-on ka kag magpakaisog. Palakpakan na ito ang Ginoo siya. Ang imo party, magpakaligon ka, hindi ka magpaluya-luya. Magpakaiso ka. Hindi na nagpaintindi nga si gitawag iya nga si Josue. Way na to kahadlok. Way na to nalisan. Kaya nga, sa pagkapirdi nila sa siyudad sa Ai, abi mo lang, halin sa aga, hantod sa kahaponon, nagluhod siya dito sa Ark of the Covenant, kag nagsandig siya dito siya sa gitog, sa Mercy Seat. Nagpaintindi nga may hadlok siya. Pero ang nakaayo lang sa tunga siya hadlok, way siya nagbiya sa Ark of the Covenant, tukay nakahibalo siya nga ang arka sa tugon, amo ni ara dira ang presensya sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo siya. Kag dira siya nagahapaon sa gitawag taklob sa Ark of the Covenant, tukay ang taklob sa Ark of the Covenant, amo ng Mercy Seat. Kag sa idalom sina, ara ang mga parapernalyas nga gibutang, ara ang mana, ara ang sungkod nga namulak, ara ang gitog kopya sa pulong sa Dios. Agdayon, tungog kay sa tunga sa kabudlayan, nagtapik siya, nakighambal ang Ginoo sa isa kahaponon. Palakpakan na to na Ginoo siya. Siling ang Ginoo nga sige kaluhod. Tindog. Kuaa ang sala sa imo katawhan, agod magmadinalagon kaliwat. Ito lang. Dayon, kama. Basahon ta. Kay ikaw, ang magapangulo, sini nga mga katawan sa pagpanag-iya sang duta, nga akong ginasumpa ang ihatag sa ilang mga katigulangan. Kasiling ko nga, may isa ka utor nga nagsiling. Kung ikaw mag-organize, sing isa kahangaway, tipunon mo ang isa kagatos ka leon, kagdayon palidiran mo sa ido ang isa kagatos nga leon, nga giupod mo sa ido, nga ang ido nagpangulo, mapatay na siya upod sa ido.
Tukay mag-away na siya pareha sa ido. Pero siling pa niya, kung ang isa kagatos kaido, kag imo siya papanguluhan sa isa ka maisog nga leon, ang isa kagatos nga ido will fight pareha sa ila leader nga leon, kag magmadinalagon sila. Amo ni si Josue. Gimotivate sa Dios nga mangin magpakalig-on kag magmaisog tungod kay ang purpose kay ikaw magapangulo sa sining katawan sa pagpanag-iya sang duta nga akon ginasumpa nga ihatag sa ilang mga katigulangan. Bersikulo, basta giliwata, basta magpakalig-on ka lang. Giliwat gid ang iyang gitawag obligasyon. Giliwat paghambal. Kag ang nagliwat ang Ginoo gid. Basta magpakalig-on ka lang. Kag magpakaiso gid. Basahon na ton. Sundon mo gid sing maayo ang tanan nga kasuguan nga ginhatag sa imo ni Moises nga kon alagad. Hindi mo gid ini pag-isikway. Agud magmadinalag-on ka sa tanan mo nga ginahimo. Hindi gid pagkalimti nga basahon ang libro sa kasuguan. Pamalandungan mo ini adlaw kagabi agud mahibaluan mo kung paano mo matuman ang tanan nga nasulat dira kag sa sini nga paagi mangin mainuswagon ka kag mangin madinalagon. Plakpakan nato na Ginoo. Sabi mo lang, ano ang sikreto ni Abraham Lincoln? He was able to abolish sa slavery sa Amerika. Naningin, one of the greatest presidents sa Amerika. Sabi mo lang, ang sekreto ni Abraham Lincoln, alas 4 pa, gabasa na siya sa pulong sa Diyos. Gapamalandong na siya sa pulong sa Diyos. Kagdayon, siya lang ang presidente. Damo ang presidente sa Amerika, gi-assassinate. Pero siya lang presidente. 3 days before nga gintiro siya, nakahibalo na siya, nga tiruhon siya. Palpakan na ito na Ginoo. Gipahibalo na siya. Gisugiran na niya. Ang iya mga sagabay sa White House, nga diin, nagdamgo na siya. Nga diin, may isa kalungon rin sa White House, nga kupuan sa bandira sa Amerika. Kagdayon, nagapati siya na siya na. Nga, tungod kay, imo makita iya. Nagkapamalandong siya sa pulong sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, he was able to abolish sa slavery sa Amerika. Kag ini nga presidente, amo ang naghibi sa dira nga diin na abolish na gipamuy-an na ang mga ulipon sa Amerika, ang mga slave gipamuy-an na. Pero amo ni siya nga presidente ang naghibi. Nga diin, pila katuig nga naabulis, nagbalik pagpaulipon ang mga tao nga ginulipon, kagimpintasan liwat sa ilang mga amo. Kapamalandong ko sina nga, kita ginhilway na sa Diyos. Ginsalbar ka na sa Diyos. Gibugto na sa Ginoong aton mga gapos sa sala kakalautan. Gihimo na ta nga hilway. Pero kung kaisa, nagabalik ta sa pagpaulipon din. Kadungdong ko sa hambal ni Ginisos sa isa ka babae, siling pa niya, karon hilway ka na. Libre ka na. Hindi ka na hinukman. Lakat ka kag hindi ka na magpakasala. Amo ni nga presidente. Kagdayon, kung imo tan-awon diri, makanto kita. Tapos na to sa 9. Dumdumon mo ining akon bilin sa imo. Pirti ka specific ang hambal sa Diyos. Kuan na niya,
Diyos na ni nakighambal kay Josue, hindi na ni kay propeta lang, hindi na kay malulunda. Silang madumdumon mo ining akon bilin sa imo, magpakaligon ka kag magpakaisog, hindi ka mahadlok kung magkaluya, kay ako ang Ginoo nga imo Diyos, magaupod sa imo, bisan diin ka makadto. Palakpakan na to na Ginoo. Bisan diin ka makadto. Kapila sulita, amo na repetition is necessary when there is truth. Repetition is necessary to establish truth. Kapila sulitaw. Ining word nga magpakaligon kag magpakaisog. Hindi ka mahadlok. Ukon magkaluya kay ako ang Ginoo nga imo Dios, magaupod sa imo bisan diin ka makadto. Palakpakan na to ng Ginoo sini. May isa ka translation nagsiling, ang tapakan sa imo tiil mangin imo. Ang imo agyan hindi na nimo balikan liwat. Nagpaintindi nga ang gusto sa Ginoo ipaintindi kay Josue nga din ang iya gitawag giya ang iya pagkamadinalagon, hindi kay gaatras-atras, kundi tuloy-tuloy tungod kay ang Dios nga iya giupdan waay sing kapirdihan. Lakpakan na to na Ginoo sini. Utod kagabian, the longer I study this mystical union, nakita na kon ang diferensya hindi kay sa Dios. Lakpakan na to na Ginoo sini. Sa imo pagka-Kristiyano, hindi ang diferensya ang Diyos. Supisente ang Diyos sa pag-apin sa imo. Supisente ang Diyos sa pagpakamay sa imo. Ang diferensya, kita, palakpakan na ito ng Ginoo sa ino. Sa aton pag-updanay, hindi ang diferensya ang Diyos, kita ang diferensya. Kadumdum ko sa mga gitawag niya sa mga nagkanto sa abroad. Nga din imo managbinulagay. Ang diferensya kung kaisa, imo makita iya, hindi ang nag-abroad nga asawa. Ang diferensya, ang bana nga nabilin. Nga, tao lang. Pero sa sini nga pang panlakaton sa mystical union, imo makita iya, ang diferensya, hindi gid ang Diyos. Kay ang Diyos ya perfect ang pag-atipan sa aton, perfect ang pagsagod sa aton, perfect ang pag-provide sa aton. Ang diferensya, kita. Amo na nga gitudloan ta nga diin sa panahon nga magluya ta, sa panahon nga diin makapuyan ta, sa panahon nga daw hindi na ta kaintindi sa aton hilikoton, isa ka butang nga gitudlo sa aton nga palapit na ta sa aton gitapikan tung kay siya makasarang sa pagpabakod sa aton. Pagpakan na to na Ginoo siya. Dayon makanto kita. Magkatindog ta. Baskugonta. Tudloe ninyo sila. Nga tumanon ang tanan nga ginsugo. Nga akon ginsugo sa inyo. Balikon na ton. Tudloe ninyo sila nga tumanon ang akon ginsugo sa inyo. Period. Baskugonta. Dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako. Pirme hasta sa katapusan sa kalibutan. Palakpakan na ito na gini. Amune ang gitawag niya saod sa Diyos. I would like to close ini sa proto-life story. Isa ka misyonero na din nagngalan David Livingstone. Nadula dito sa England for so many years. Tungo kay palangga sa Queen sa England, gipapangita siya, may expedition nga gin-organize nga pangitaon siya dito sa Africa. Kag dito sa gitawag sa Africa, nakita siya upod sa mga kanibal. Dayon, gipapauli siya dito, gidala siya dito sa kwan. May mga kinagtan siya sa leon, may mga balda na siya.
Dayon nakita dito sa expedition, nga diin gin organize, nakita niya ang mga natingala ang gitog mga Britons nga nagkuan sa iya dito nangita nga ang kanibal way nagakaon tao. Ang kanibal way nagabahag. Nakita nila nga din pagi kay Dr. David Livingstone. Naghimos Dr. David Livingstone sing mga karsada dito sa Africa. Sa laktod nga istorya, nasibilize niya ang mga tao nga mga gitog mga luog. Sabi mo lang pag-abot dito sa England, with the presence of Queen Elizabeth, gi-interview siya. Siya ano nga abilidad nga imo nahimo nga ang kanibal, ang tribo sa kanibal, na edukar mo nga din, way nagakaon tao. Ano ang sikreto mo nga nakaupod ka sa sini nga klase sa mga tao nga purti kahigko? Kontras katama sa imo diri nga kultura sa England. Siya anong sikreto mo? Anong sikreto mo nga din imo makita ya bisan baldado ka na may kinagtan ka na sa leon, nabuhi ka kag dayon, nagapadayon ka sa pag alagad subong nga misyonero. Abi mo lang tindog si Dr. David Livingstone. Way sa iban nga ginhamba. Kung mamangkot ka mo, plastar liwat rin. Kung mamangkot ka mo, nga ang nakasustiner ko kag nagmadinalagon ko sa akon pagka-misyonero kag na-transform din nga mga tao halin sa pagkakanibalism pagkadto sa tarong na nga Kristohanon. Isa lang ang akon mahambal. Ining 28 versikulo 20 nga diin gibasa niya, dumdumon ninyo nga kaupod ninyo ako pirmi hasta sa katapusan sa kapwa. Kung mamangkot ka mo, isa lang akong sabat, may upod ko nga makasarang sa paghimo sa hindi na kon masarangan. Plakpakan na to na Ginoo.